Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po, ay gawan po natin ng reaction itong ginawang pag-i-scout ng mga kagwang. At ito nga pong pag-i-scout ng mga kagwang na ito ay ini-upload dito sa channel ni Papa Dins. Nung una po ay ang magkakasama mag-scout ay itong si Bay Papaya, Boogie, Intoy at itong si Kuya Buknoy. At habang sila nag-i-scout ay may nakita silang isang kariton. Kaya lang ay wala dito yung may-ari ng kariton. Walang tao dito. Kaya naman nag-ikot-ikot pa sila. At dito nga ay natagpuan nila itong isang matandang lalaki na nasa edad 78 years old na. At ito nga po ay si Tatay Julian. At itong si Tatay Julian po ay ang hanap buhay nito ay naglalako ng lighter gamit ang kanyang bisikleta. Nung makita ito nila Intoy ay nagbibilang ito ng pera habang siya'y nakatambay dun sa gilid ng kalsada. At nang lapitan nga nila Intoy, itong si Tatay, ay biniro ito ni Intoy na napakarami daw naman ang pera nitong si Tatay, kung pwede ba daw makahingi. At walang pagdadalawang isip na inabutan nito si Tatay itong si Intoy ng halagang 100 na pang merienda nga daw po nito si Intoy. Alam nyo guys, dito pa lang ay nakakataba na ng puso itong ipinakitang ugaling ito ni Tatay. Nakita mo naman, wala talagang pagdadalawang isip na inabutan niya itong si Intoy ng pang merienda nga daw. Ganito siya kabait. Ganito mo makikita yung kabaitan nitong si Tatay. Biruin mo, yung kinita niya sa paglalako niya ng lighter ay handa pa niyang ibahagi dito nga kay Laintoy. Na nakita naman niya itong si Laintoy ay hindi naman nakakaawa ang itsura. Pero kahit ganun yung itsura ni Laintoy na hindi naman talaga nakakaawa, ay handa pa rin siyang magbigay dito kay Laintoy ng sinasabi nga niyang pang merienda man lang nitong sila Intoy. Diba guys? Gaano kabait itong si Tatay. Ngayong kinita niya sa paglalako ng lighter ay handa pa nga niyang ibahagi. Ito talaga yung masasabi natin na may napakabuting puso. Hindi siya madamot. Ito yung tipo ng tao na isusubo na lang niya
ay ipamimigay pa niya sa iba. At eto nga, sa pag-i-interview dito ni Intoy, ay nabanggit nito si tatay na may mga binabayaran siyang utang dito sa Bombay. Bukod nga daw doon sa mga items na nakuha niya, ay may utang pa siyang pera sa Bombay. At ito yung ginamit niya pang puhunan. Kaya nabanggit dito ni Intoy na bakit ang daming utang nitong si tatay. Kung marami ba daw itong binubuhay na pamilya. Pero ang sabi dito ni tatay, ay ang kasama lang niya sa bahay ay yung kapatid niyang bulag. At siya nga daw ay hiwalay na sa asawa ng matagal ng panahon. At ang binanggit nga ni tatay dito ay 1980 pa nung sila magkahiwalay ng kanyang asawa. Pero may mga anak daw naman siya. Kaya lang ay wala din sa poder niya. Dahil may mga asawa na ito. At hindi din ito naaasahan ni tatay. Kaya yung ikinabubuhay niya at nung kapatid niyang bulag ay sarili lang talaga niyang pagsisikap. Pero kita mo naman, sa kabila ng hirap na pinagdadaanan nito si tatay, sa kabila ng hirap ng buhay na dinaranas niya, ay handa pa siyang magbigay sa kapwa niya. Na ito nga, walang kaabog-abog niyang iniaabot dito kay Intoy yung halagang 100 na pang merienda nga daw nito sila Intoy. Ganto kabait itong si tatay. At ang isa pa nakakatuwa dito kay tatay, kahit tinanggihan na nitong sila Intoy at nitong si Kuya Buknoy, ito ay binibigay niyang pera, ay pilit pa rin niyang ibinibigay ito kay Kuya Buknoy. At siya nga daw ay talagang nagbibigay, basta't siya'y meron. Kahit nga daw sa mga bata ay nagbibigay din siya, basta nga daw po siya ay meron. At matapos nga ma-interview ito nila Intoy at ni Kuya Buknoy, ay tinanong ni Intoy ito si tatay kung pwede nga ba daw na sila ay sumama doon sa tinitirhan nito para makita nga nila kung ano yung sitwasyon doon ni tatay. At syempre para matukoy din nila kung saan yung tinitirhan nitong si tatay. Parang kung sakasakali na ito ay mapagpasyahan ni ka-business na ito'y tulungan ng tuloy-tuloy o balikan, ay alam na nila kung saan ito pupuntahan. At kaagad namang pumayag dito si tatay. Dito sa pagkakataong ito, ay itong si Intoy at si Kuya Buknoy na lang yung magkasama. Dahil itong si Bay Papaya at itong si Bugi ay tinawagan daw ni ka-business at pinakisuyuan na umuwi muna dahil may importante lang na gagawin o ipapakisuyo itong si ka-business. Kaya itong si Intoy na lang at itong si Kuya Buknoy ang sumama dito kay tatay papunta nga doon sa kanyang tirahan. At nung makarating na itong sila Intoy dito sa tirahan nila tatay, ay pagkapasok pa lang nitong si Kuya Buknoy at ni Intoy, ay kagad na itong inalok ng merienda nitong kapatid ni tatay. Kaya lang yung isang kapatid ni tatay at ito nga daw yung bulag ay nagsabi na wala daw bahay doon si tatay. At itong si tatay nga daw ay nakikitira lang doon. At medyo malakas ang boses nitong nagsalitang ito na para bang ang dating ay galit. Pero makikita mo dito kay tatay yung pagiging mahinahon na halos bumubulong na nga ito dito kay Intoy at Kuya Buknoy. At matapos nga maabutan ng inumin itong kapatid ni tatay, itong sila Kuya Buknoy at Intoy, ay inilabas naman ni tatay yung kanyang daladalang tinapay sa kanyang bag. At inilok ito dito kay Intoy. At yun nga, matapos yun ay muling nagkwentuhan itong sila Intoy. At eto nga, muling kumuha ito si tatay ng halagang 300 pesos mula doon sa kanyang pinagbentahan at iniaabot dito kay Kuya Buknoy. At sabi nga nito si tatay,
ay pangkain nito sila Kuya Buknoy pag sila'y lumabas. At kahit na nga tinatanggihan ito nila Intoy at Kuya Buknoy, itong iniaabot ni Tatay Julia na pera, ay ipinipilit ni Tatay na ibigay dito kay Kuya Buknoy yung halagang 300. At dito ay napag-alaman din natin na ang kinita lang pala dito ni Tatay sa pagtitinda niya ng lighter na ito, nitong araw na ito, ay halagang 400 pesos lang. At yung 300 pa nga, ay balak pa niyang ibigay dito kay Kuya Buknoy at kay Intoy para pangkain. Ganito kabait si Tatay. Ganito kabuti yung puso ni Tatay. Na kahit sinabi na nga nila Intoy na biro lang yon, ay ito pa rin si Tatay. Patuloy pa rin niyang ibinibigay yung 300 pesos na kinuha nga niya doon sa kanyang pinagbentahan. Nakita mo naman yung halagang 400 pesos na kanyang tinubo sa lighter na ibinenta niya nung maghapon na yon. Ay handa pa niya ibigay yung 300 dito kay Kuya Buknoy. Para nga daw may pangkain itong sila Kuya Buknoy paglabas. Kaya alam nyo guys, sobra akong umahanga sa ugali nito si Tatay na ito. At bukod pa nga doon sa 300 pesos na ibinibigay niya kay Kuya Buknoy o iniaabot niya dito kay Kuya Buknoy, ay kita natin na nag-aabot pa rin ito ng pera dito sa kanyang kapatid na pambili daw ng ulam. Kaya sa totoo lang guys, sobra akong napahanga, sobra akong napabilib sa kabaitan nito si Tatay. Na di baling maubusan siya, basta makapagbigay lang siya, basta makapag-abot lang siya. Baliwala sa kanya kung halagang 400 pesos lang yung kanyang kinita. Ang mahalaga, makapagbigay siya, makapagkawang gawa siya. At kita naman natin guys, na itong pagbibigay niyang ito ay bukal talaga sa kanyang kalooban. Dahil hindi natin siya nakitaan ng pagdadalawang isip na magbigay o mag-share ng kanyang kinita sa araw na yon. Kaya masasabi ko guys na ito yung tao na talagang karapat dapat na tulungan, na karapat dapat maabutan ng tulong. Dahil ito yung tao na pag meron ay hindi kaya magdamot. At matapos nga interview nito sila Intoy, ito si Tatay, ay dito na sinabi nito si Intoy na ang pakay nila dito kay Tatay ay para tulungan. At nagulat nga dito si Tatay, lalo na nung sabihin ni Intoy na aabutan nila itong si Tatay ng halagang 1,500 pesos. Nasabi nga ni Tatay ay siya yung nagbibigay nung una. Bakit ngayon ay siya naman yung bibigyan at mas malaki pa kisa dun sa ibibigay niya ang ibibigay nga nito sila Intoy. Makikita mo sa itsura ng mukha ni Tatay yung pagkagulat doon sa narinig niyang yung kay Intoy. At sabi nga ni Intoy, ang 1,500 na ito ay pinag-ambag-ambagan nilang tatlo, ni Kuya Buknoy, Bay Papaya at saka nito si Intoy. At matapos ngang iabot nito si Intoy dito kay Kuya Buknoy yung halagang 1,500 pesos, ay kagad din namang inaabot nito si Kuya Buknoy dito kay Tatay itong 1,500 pesos nga ito. Sabi nga ni na Kuya Buknoy ay pwede itong pandagdag sa puhunan nitong si Tatay sa kanyang negosyo o sa kanyang pagtitinda nitong lighter. At dito ay kitang-kita natin sa mukha ni Tatay yung labis na tuwa doon sa kanyang natanggap na biyaya. At maging nga yung kapatid ni Tatay
na nagsasalita doon sa kabilang dingding na hindi na nga naipakita sa camera ay nagpasalamat din dito kay Laintoy sa ginawang tulong nito sila Intoy dito kay tatay. At syempre ganon din si tatay. Lubos-lubos din yung pagpapasalamat niya dito kay Intoy at kay Kuya Buknoy sa ibinigay sa kanyang tulong. At sa tingin ko ay hindi pa dito nagtatapos ang magiging tulong dito kay tatay. Sa tingin ko ay hindi ito yung huli na makakatanggap itong si tatay ng biyaya, ng blessing mula dito kay Laka Business. Kumbaga, ito pa lang yung simula. Dahil sa nakita nating kabutihan nitong si tatay, siguradong aabutan at aabutan din ito ni Laka Business. Dahil nakita naman natin na talagang karapat dapat na tulungan itong si tatay. Dahil bukod nga sa napakasipag na niya, ay napakabait pa niyang tao. At dito naman sa ginawa nito mga kagwang na pag-aambagan ng halagang 1,500 pesos nga dito sa ginawa nilang pag-i-scout na ito. At eto nga, iniabot nila dito kay tatay itong kanilang pinag-ambag-ambaga na ito na halagang 1,500 pesos nito. Ay dito naman ako napabilib dito sa mga kagwang. Kumbaga nung una, no, sabi ko nga doon sa isang reaction video ko patungkol dito sa paghatid nila ng ayuda dito kay Tatay Manuel, ay dito talaga ay pinuna ko sa aking reaction video itong sila Intoy at ito si Bay Papaya maging ito si Boogie, na doon kasi ay hindi ko nakita yung kanilang inisyatiba na bumunot man lang sa kanilang sariling bulsa para may abot dito kay Tatay Manuel na pambili man lang sana ng gamot ni Tatay Manuel. Lalo't ito si Tatay Manuel nga ay nagsabi na sa kanila na wala na siyang gamot. Pero sa pagkakataong yon ay hindi natin nakita dito kay Laintoy, Bay Papaya at Boogie yung inisyatiba na abutan itong si Tatay Manuel ng kahit napakaliit na halaga. Dahil sa pagkakataon niyang yun, doon kay Tatay Manuel na yon, ay nising konduling ay hindi sila nakapag-abot ng galing sa kanilang sariling bulsa. Pero dito naman kay Tatay Julian, ay eto, bumawi na nga ang mga kagwang. At nag-ambag-ambag nga sila ng halagang tigpa 500 pesos. At nakabuo nga sila ng halagang 1,500 pesos. Na ito nga ibinigay nila dito kay Tatay Julian para maging pandagdag sa pamuhunan nito si Tatay Julian. Sa ginawang ito ng mga kagwang ay pumapalakpak ako sa inyo. Sumasaludo ako sa inyo. Sana nga lang, sana ito na yung simula ng pagkukusan loob nyo na mag-abot sa mga katulad nitong si Tatay Julian na alam naman natin na talagang higit na nangangailangan. Lalo't sabi ko nga, at tinatakak nung landas ay itong linya ng pagtulong. Kaya dapat lang na ang manatili dyan sa isip nyo o ang itatatak nyo na sa mindset nyo ay yung pagkukusan loob na pagtulong dito sa mga kababayan natin na nakikita nyo na talagang nangangailangan ng tulong. At sa pagkakataon niyang ito ay ikino-congratulate ko kayo mga kagwang. Dahil nga dito sa ginawa niyong pag-aambagan na ibinigay nyo nga dito kay Tatay Julian. At kahit hindi nyo nga kasama ito sila ka-business, ay nagawa nyo itong ganitong misyon. At sa totoo lang mga kagwang, itong ginawa nyong ito ay napakalaking tulong nito kay Laka Business. At sigurado ding ikatutuwa ito ng husto nitong si Laka Business.
Dahil eto nga, ito na yung resulta ng kanyang laging pagpapaalala sa inyo patungkol nga dito sa pagkakawang gawa. Dahil wala naman talagang ibang hangad itong sila ka-business, kundi yung matutunan nyo din yung kanilang ginagawang pagkakawang gawa, na yung ang kanilang itinuturo sa inyo sa paraan ng pagtulong ay ma-adapt nyo ng buong puso. Yung bang tipong bukal sa inyong mga kalooban yung gagawin yung pagtulong. At ito nga, ito sa ipinakita nyo ito ngayon sa ginawa nyo pag-i-scout na ito. At yun nga, nag-ambagan kayo ng tigpa 500 para maipambigay doon sa inyong makikitang kababayan natin na karapat dapat na tulungan. Ay masasabi natin na unti-unti na kayong nahuhubog. Unti-unti nyo na natututunan yung itinuro sa inyo ni ka-business. At sabi ko nga, ay sana ay magtuloy-tuloy na ito. Dahil kayo lang naman talaga ang pinakamalakas na magiging katuwang nitong sila ka-business at Papa Dins dito sa kanilang ginagawa na pagkakawang gawa o pagtulong sa ating mga kababayan. Ipagpatuloy nyo lang yung mga kagwangs. Yang nasimulan nyo ng pagtulong na yan. Yan nasimulan nyo ng pagmimisyon na yan. Ituloy-tuloy nyo lang yan. Lalo na nga't may mga YouTube channel na kayo. At doon sa kikitain nyo, doon sa inyong YouTube channel, ay hindi naman masama na mag-share kayo doon sa ating mga kababayan na sa tingin nyo ay karapat dapat na tulungan. At maging ako bilang reaktor ni Ka-Business Official at Papa Dins TV ay nagpapasalamat din dito sa ginawa nyong pagtulong na ito. Dahil sabi ko nga, ay ito ay isang napakalaking tulong dito kay Laka Business at kay Papa Dins. Itong ginawa nyong ito. Napakalaking tulong nito sa kanila. Dahil halip na sila pa yung maghahanap o mag-i-scout ng kanilang tutulungan, ay ito nakakatulong na kayo na malaki doon sa kanilang ginagawang pagmimisyon. At yun, tulad ng sinabi ko kanina, sana nga ay magtuloy-tuloy na itong ginagawang pagmimisyon na ito o pag-i-scout nitong mga kagwang. At yun nga, sa sarili na nilang bulsa nang gagaling yung kanilang ibinibigay o iniaabot na tulong dito sa kanilang mga nai-scout na ito. At yun guys, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po doon sa patuloy pong sumusuporta at wala pong sawang nanonood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, maraming salamat po doon sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin. At doon po sa walang sawa nyo pong panonood sa aking mga ina-upload na video. Shoutout po sa inyo ma'am at lagi po kayo mag-iingat dyan. At yun, shoutout din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, maraming salamat din po doon sa yun, sa patuloy nyo din pong pag-aabang doon sa aking mga ini-upload na video. At shoutout din dito kay Ma'am Tess Abirin ng 0 Yard Australia.
At ganun din dito kay Ma'am Inday Okray. Shoutout din po sa inyo. At shoutout din dito sa mga kasamahan kong reactor dito kay Ka-Business Official at Papa Dins TV. Na ito nga po sila Taong Gala, Mamplers Channel, Katangay PLC, Kalingap Turak, Ma'am Alminda Mix Vlog, at dito kay Annalisa Reality Vlog. Shoutout po sa inyo. At yun, nakikisuyo din po ako na sana po'y masuportahan nyo din po itong aking mga kasamahang reactor na ito. At muli po, ay maraming salamat sa inyong lahat. At God bless po. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bidridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.